Mga kababayan, oh. Ano ba yung kay Corina, Kent? Nako. Eto, mga kababayan, bago man ito nakarating kay Corina, mga kababayan, marami na talagang umayaw kay Sara. According kay Corina, mga kababayan, yung mga kongresistang supporter ni Sara, urong-sulong na. Urong-sulong na. Kung naalala ninyo, mga kababayan, mayroong nagtangka ng kodita, no, para palitan si Bujidi. Kailangan kasi ay 160 kapirma ng mga kongresista para si Bujidi ay palitan, at ang ipapalit daw di umano ay itong si Gloria. Ang problema, mga kababayan, sa 160, 18 lang ang pumirma. Hindi umabot ng 160, hindi nga umabot 30 eh. Sa 18 na yun, mga kababayan, kadalasan po ng mga kongresista ay marami-rami sa Visayas area. Visayas Mindanao area yon. Bago ito nakarating kay Corina, mga kababayan, matagal ko nang alam yan. Ayaw ko lang talagang maglabas ng ganyang usapin kung walang magbulgar na mga personalidad. Binulgar ni Corina. Ako, siyempre ayaw kong maglabas ng ganyan kasi ang sasabihin agad, fake news ka. Sinong pagpapatotoo? Sino ang source mo? So inantay ko na may maglabas. Ngayon nilabas ni Corina. Alam nyo ba, mga kababayan, yung sinabi ni Corina, totoo po yun. Totoo po yun. Ito, papanood ko sa inyo ha. Totoo po yun na yung mga kongresista ni Sara, no, na nasa kongreso ngayon, na ayaw sana siyang ma-impeach at ayaw pumirma na 18, no, 18 na pipirma daw, sabi ni Irice. Yung 18 pumirma para palitan si Bujidi ni Gloria para sa kudita, mga kababayan, ay urong-sulong na yung 7. 7 sa 18 umayaw na kay Sara. Sa 18 natanggalan ng 7. So 12 na lang. Mga kababayan, tama ba 12? 12 na lang yung natira sa 18 kongresista na supporter ni Sara. Tapos itong 12 natira, uurong-sulong na. Yung 7 umayaw na. Confirm yung 7 umayaw. Pero bandang Visayas area. Meron pa ngang isa parang gobernador ata, ayaw na rin. Siyempre. Biruin 7, 18, 7. So 11. So ngayon, mga kababayan, may gobernadora din. Nabigkas ko pa. Parang umayaw na din. Ikaw ba naman, 6 billion, hindi mo maipaliwanag? Kahit sino naman, kung ikaw, tanungin kita, drug addict yung kaibigan mo, didikit ka pa? Kung matukhang ka. Diba? Yung kaibigan mo drug addict, didikit ka pa? Alam mong matutukhang pag-addict? Didikit ka pa ba? Siyempre, lalaylo ka na. Diba? Sa madaling salita, yung sinusuportahan mo corrupt, didikit ka pa ba? Baka madamay ko pa. Baka isa ka sa maimbestigahan dyan ng AMLAC. Diba? Nako. Ito na, mga kababayan. Pakinggan natin si Corina, ha? Nako. Which is, mga kababayan, totoo po ito, ha? Totoo ito. I-confirm ko sa inyo, ha? Hindi magsasalita si Corina ng ganyan. Na sinabi niya, chismis-chismis na yan. Hindi magsasalita si Corina ng ganyan, mga kababayan, kung walang ano yan, walang, ay nako, walang ano yan, walang nakalap. Diyos ko, matagal ko nang nakalap yan. Actually, 3 days ago na yata. Diyos ko. So ito po, pakinggan natin ha, mga kababayan. Voluman lang natin. At least sa abroad, maganda ang reputasyon natin. Di ba, no? Pero galing, we saw, sana they can execute that here talaga. Here. Yes, I know. But Pakinggan niyo, ha? anong tingin ninyo? Where will the politicians, where will the congressmen and the senators now align? Siguro litong-lito na sila. Saluhin mo. Ang sabi ni Corina dyan, ano sa tingin ninyo, saan na kaya la-line up itong mga senador at yung mga kongresista para sa 2028 na binulgar ngayon ng AMLAC at ni Trillanes at nagtugma pa ang sinabi ni Trillanes sa AMLAC na bilyones ang pera ni Sara at ni Manscarpio. So kinonfirma ng AMLAC, mga kababayan, so ngayon sabi ni Corina, sana kaya itong mga senador at nung mga kongresista na to
pupunta. Kasi wala pa namang nagdeklara pagka-presidente bukod kay Sara. At ito ha, mga kababayan, bukod kay Corina, dadagdagan ko ha, ito nanggaling sa aking source. Yung mga biik kong walang puwet. Alam nyo ba na sa flood control, sa flood control, 6 na senador, dawit, flood control, 6 na senador, dawit. Sana may mag-confirm. Actually, kino-confirm din ni ano ata dito dyan basta may nagko-confirm, mga kababayan. Pakinggan natin ha. Si Corina Sanchez mismo nagsabi niyan. Hindi si Corina, hindi si Corina, mga kababayan, magsasalita kung walang nakalap yan. Diyos ko, Sara, pumirma ka na ng bank waiver para maniwala kaming hindi totoo. Ibig sabihin, hindi ka pipirma na bank waiver, ibig sabihin, may tinatago ka. Di ba? Continue. Ay, hala. Ba't napunta tayo doon? Dito tayo Nasaan na ba yun? Nasaan na ba yun? Hoy, nasaan ka na? Wait lang ha. Ito, mga kababayan. Siguro litong-lito na siya. Oo, saluhin mo, may nalalaglag. Paano yan? Uy, dati ako dito. Teka muna. Dito muna tayo sa gitna. Parang silang, Baka may masaktan yung sa harap mo. Ay, hindi. Siya alam na talaga kung ano siya yung guest mamaya ni Pinky. Pero tanungin mo yun, ha? Because, before all this happened, especially after the Vice President announced that she was running for the presidency, Ayan. ang alam ko, maraming congressman. Hindi ko pa pangalanan, ha? Oo. Ayan. Ang mga nagsabing mag-a-absent sila, mag-a-abstain sila Sa impeachment. sa impeachment. Kasi nga, mataas ang mga numero ni Sara. VP Sara. Pero pagkatapos ng araw na ito, na lumabas yung 6.7 billion pesos, na kailangan pang patunayan, lilitisin pa yan. Parang nag-aalanganin na. Daw? Oo. Ala, yung mga kongresista, nag-aalanganin na yung mga mag-a-absent daw sa impeachment. Yung mga hindi daw pipirma sana para ma-impeach si Sara. Kasi nga, ganito yan mga kababayan. Bago ko ipagpatuloy ito, marami po talagang kongresista ang natatakot na kapag pipirma sila na ma-impeach si Sara, ang taas ng serving nga ni Sara. Natatakot sila Kasi kapag pipirma sila, tapos hindi mag-success at hindi umabot ng 1/3, pag nalaman ni Sara kung sino-sino yung pipirma, tapos nanalo si Sara sa 2028, kasi hindi nga nag-success. Halimbawa, hindi umabot ng 1/3, kulang ng 10, kulang ng 5, para umabot ng 1/3 ang pirma. So, hindi ma-impeach si Sara. So, tuloy ang pagtakbo niyang pagka-presidente sa 2028. Ngayon, pag nanalo si Sara, baka babalikan sila. Ngayon mga kababayan, sabi ni Corina, mga kababayan, litong-lito na at nanghihinayang, pipirma na daw. Bakit? Ikaw ba naman? Yung susuportahan mo may 6 billion, 6.7 billion. Questionable. Diba? Ngayon ang tanong, susuporta ka pa ba? Baka madamay ka dyan. Baka isa ka sa imbestigahan. Ako, 6 billion yan. At biruin mo, 88 million lang ang salin mo, pero yung pera, 6 billion na pumapasok sa bangko mo. What the heck? Sabi ng Kano. Continue natin ha. Nako, detalyado ito mga kababayan. Congress and senators, litong-lito like headless chicken running around, di ba? Oo, nag-aalangan. Totoo po? Totoo. Nag-aalanganin na. Tanungin natin yun sa kanya mamaya. Oo, and even the senators, di ba? Kasi, pero mukhang may numero na daw. Ang chismosa ko, Oo. Daw, Okay lang mamaya yan. sasabihin ni Kong Toby Janko yung totoo. Na, may numero na for impeachment in the House. Kasi 1/3 lang kailangan Yes, mo yes. And they already have 150 something. Pero yung Totoo Senado, na, may 150 na. yun ang sabi sa akin. Kaya nga Marites salin-salin. Oo. Oo, yun. So, but the Senate is still a question. Of course. Kasi 5 sa kanila ngayon ay mas nanganganib kaysa dati. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan sabi ko nga sa inyo, kahit yung sa Senado, may 5 dyan na senador na nanganganib.
Ay, naku! Patay ka diha! Sabi ko sa inyo mga kababayan, kung sa Kongreso, ay nagbago na ang desisyon yung mga mag-a-abstain, yung mga mag-a-absent para hindi pipirma, ma-impeach si Sara, ay kumpleto na. Meron ng 150 na kongresistang automatic pipirma. Nakaluto na daw, meron na. Pipirma na lang. Bakit? Unang-una, dalawang isip silang pipirma kasi nga si Madriaga hindi naman kapanipaniwala daw. Hindi daw kapanipaniwala, sabi ni Madriaga. Yung mga testimonya ni Madriaga. Ngayon, biglang lumabas itong si Trillanes at ang AMLAC. Ay, mas lalong nadagdagan. Yung paniniwala ng mga kongresista na nagdadalawang isip na pumirma ay nasa 50-50 pa lang nung lumabas si Madriaga. Biglang lumabas si Trillanes at yung AMLAC. Yung 50-50 naging 80-80 na. Hindi 80-80 ng bubo Naging 80-80 na. Ngayon mga kababayan, pagkatapos doon kay Trillanes at AMLAC, eto na. Hindi pa sumipot si Sara at biglang nag-travel. Kaya ngayon mga kababayan, napaisip itong mga kongresista, ay, iba na to. May plano tong tatakas. So yung 50-50 naging 80-80, nagpanik na sila. Sir Michael, ayun, Oralio, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much. Diba? Ken, si Amy kaya ngayon, ano kaya ang feeling niya? Hayaan yan si Amy, ma'am. Papaling-paling na din yan. Diba? Ngayon mga kababayan, eto na, yung 80% na yan ng mga kongresista na naniniwala mula kay Madriaga, kay Trillanes at sa AMLAC, magiging 90% niyan pag hindi pumirma si Sara ng bank waiver. Dito na yan, 90% hanggang sa mag 100% yan. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, magiging Binay 2.0 yan si Sara. Maniwala kayo sa akin. Pagpilitan ko talaga yan, araw-arawin ko talaga yung ipaalala sa inyo. Magiging Binay 2.0 mga kababayan, si Sara. Mga kababayan, magiging Binay 2.0 na talaga yan. So continue natin yung mga revelasyon ni Corina. Wait, nawala yung boses. Video ni Speaker Romualdez. So, Unless may Nanganganib yung limang senador. kasi 5 sa kanila ngayon ay mas nanganganib kaysa dati. Pagkatapos nung video ni Speaker Romualdez. So, Unless may arestuhin pa, no? Baka malagasan pa sila dahil sa ICC naman. yes. So kaya Malagasan pa sila sinabi, dahil sa ICC. kaya sinabi ni Corina na 5 sa mga senador ni Sara, no? At 7 kakongresista sa 18 na wala na, so 11 na lang. Sa senador niyang 13, yung 5 dyan nanganganib. 2 si Bongo, si Bato sa ICC, si Chis Escudero, si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva sa flood control. So, 5 nga ang malalagas dyan. Ngayon, automatic talaga mga kababayan, impeach si Sara sa Congress, impeach si Sara sa Senate. Mark my word. Kaya yung sabi ni Amy na malayo lang 2027, makulong si Sara. Sir Henry, hello po. Malayo lang 2027, makulong si Sara. Sana magdilang anghel ka, baba. Sana magdilang anghel ka. Ngayon, maniwala na talaga ako sa iyo. Maniwala na talaga ako sa iyo, baba. Ma'am Ailey Harada, hello po. Magpalitsyon ka, di ba? Sabi mo yan sa na-impeach. Ay, naku, bibili talaga ako ng lechon. Doon sa may mga kababayan, yung Lydia's lechon ba yun? Ay, kakain talaga ako. Ay, Diyos ko, crunchy. O ipopost ko talaga yan dito sa aking aking YouTube at Facebook. Eto na po yung lechon. Pag na-impeach si Sara, lechon! Crunchy! May sausawan pang Mang Tomas.
Hindi niya. Sila man. Yes, Oo. oo nga. Baka mabawasan pa. Oh, bawasan! Malalaman. Exciting times! Exciting. What do you think, Mateo? Exciting. Sana mag-guest din sila sa Mateo J. Kung hirap kang tumayo, maglakad ng diretso o umakyat ng Oh, 'di ba? Narinig ninyo, pag mahirap na tumayo at maglakad ng diretsyo, gagawin ni Sarah 'yan. Magkakaroon ng crutches 'yan. Nagkaroon ng wheelchair di oras 'yan. Oo, magkaroon ng sakit. Nako, maraming mga ganyang politiko. Kapag nagkaroon ng mabibigat na kaso, nagkasakit, pupunta ng ibang bansa, magpa-opera. Inaabangan ko talaga si Sarah na, 'di ba? Mga kababayan, inaabangan ko talaga si Sarah na biglang ideklara na magpa-opera ng liig. Ha? Akala ko ako yung magigilit. Ha? Pero malaman-laman natin si Sarah, sasabihin niya, nag-complicate po yung goiter ko sa liig. Kaya po, magpa-opera na po ako. Pupunta po ako Germany. Magpa-opera po ako. Kasi nag-complicate yung toxic kasi ipaloob yung goiter. Sara Lavandera. Sara Lavandera. Di ba dati ang kanta natin, Gloria Lavandera. Di ba yung kanta noon? Gloria Lavandera. Ngayon, balita na natin ang lyrics para bago naman 2026. Siyempre, 2021 pa 2001 yun eh. Ngayon, Sara Lavandera. Gloria naga-wheelchair na. Ngayon palitan natin. Sara naga-wheelchair na. Nagkaroon na ng sakit. Ay, Diyos ka! Sara naka-wheelchair na, nagkaroon na ng sakit. Sara lakwatsera. Tapos magugulat kayo niyan, biglang idideklara ng OBP yan. Matagal na po si Sarah may sakit. Hindi lang niya isinapubliko. Kasi nga, ayaw niyang mag-alala ang taong bayan at yung mga taga-suporta niya. Sasabihin nila yan, matagal na po si BP Sarang may sakit. Hindi lang niya isinapubliko kasi ayaw niyang mag-alala ang mga taga-suporta niya. Sara lakwatsera. Diba? Sara naga-wheelchair na, biglang nagkasakit. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, last minute dyan sa Senado, magdeklarang resign yan. Magdeklara ng resignation yan si Sarah. Last minute sa Senado, yung pirmahan na i-impeach siya, magdideklara ng resign. Para ang nangyari, mabubura yung impeachment, tapos mapupunta sa ombudsman, kaso na lang. Kasi pag kaso, kaya niyang baliktarin eh. Para makatakbo pa rin siya sa 2028. Niwala kay sa akin. Sabi nga niya, akin na to forever. Ayoko talaga mag-resign. Wala akong pakialam kung masira man kayo o siraan ko kayo. Akin na to forever. Diba? Sabi niya, panindigan mo yan. Yung akin na to forever, ayaw ko mag-resign. Pero magugulat kayo niyan. Ha? Magugulat kayo mga kababayan, mag-resign yan bigla. Pag alam niyang piitan na. Pag alam niyang piitan na, magre-resign yan, mga kababayan. So, niwala ba kayo? Nako, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo Sara Lavandera, 7 sa 18 na kongresista, umatras at pipirma na 5 senador sabit sa flood control.
Sara la Cuachera, 18 na kongresista, pipirma na ang 7 para ma-impeach siya.